Wellman TV. Jeric Agosta. Kabanata 511. Gamulong si Harold sa lupa at sumigaw saglit bago tumahimik. Patay na siya. Ang kanyang mga mata ay dilat na parabang nakakita siya ng isang nakakatakot bago mamatay. Ang kanyang mukha at mga kamay ay tila nasunog ng nagngangalit na apoy, na tumutulo ng dugo. Ito ay hindi maipaliwanag na nakakatakot. Hindi na kailangang sabihin, pagkatapos na malason, namatay si Harold mula sa pag-atake ng lason. Sa mom na iyon, ilang figure ang mabilis na lumipad mula sa Cloud Sea sect. Swoosh! Swoosh! Dama po ang mga figure na iyon sa damuhan. Sila ay sina Spencer, Troy, Tom, at Yvonne. Medyo nagulat sila nang makita si Jeric at magalang na binati ito. Pagbati, Panginoong Dragon. Gumanti naman si Jeric. Hindi mo kailangang maging masyadong formal. Pagkatapos, nang tumingin si Spencer at ang tatlo pa kay Harold sa lupa, nagulat silang lahat sa kanyang malagim na pagkamatay. Dahil sa sigaw ni Harold kaya sumugod sila mula sa attic na tinutuluyan nila. Habang papalapit sila, may nakita silang libro sa damuhan. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita nila ang tatlong salitang, The Longevity Scripture, sa pabalat. Hindi nila maiwasang magtaka ulit. Maaaring iyon ang manual ng martial arts, The Longevity Scripture, na iniwan ng Sword Emperor 1,000 taon na ang nakalilipas. Tumingin si Spencer kay Jeric at nagtanong, Lord Dragon, anong nangyari? Paano namatay si Harold dito? Lumingon si Jeric kay Charlie. Pakisabi sa kanila kung ano ang nangyari. Mr. Charlie. Pagkatapos, naglakad si Jeric patungo sa The Longevity Scripture sa damuhan. Samantala, sinabi ni Charlie sa kanila kung paano lumabas si Harold sa kuweba at inatake si Jeric at ang kanyang sarili gamit ang makamandag na pulbos. Noon lang nalaman ni Spencer at ng tatlo pa ang nangyari. Gayunpaman, curious lang sila kung bakit pupunta sina Jeric at Charlie sa likod ng bundok sa unang lugar. Pagkatapos ay lumingon sila kay Jeric, na nakasquat sa damuhan. Pinupunasan niya ang lasong pulbos sa takip gamit ang isang piraso ng tissue. Matapos itong panasan, kinuha ni Jeric ang orihinal na kopya. Copy ng The Longevity Scripture. Bumalik si Jeric sa karamihan at ipinakita kay Charlie ang aklat na, Mr. Charlie, ito ang unang kopya ng The Longevity Scripture of the Sky sect. Ibabalik ko sa iyo ngayon. Tiningnan ni Charlie ang libro ngunit hindi ito kinuha. Hindi maiwasang magtanong ni Jeric. Bakit hindi mo kunin? Natatakot ka na may lason dito. Huwag kang mag-alala. Pinunasan ko lang at hindi ka na masasaktan. Napailing si Charlie. Hindi yun, Lord Dragon. Gusto kong iharap ang The Longevity Scripture sa Dragon Sect. Hindi siya kumikilos sa loob. Sa salpok. Pinatay ni Jeric si Sterling, binura ang Cloud Sea sect, at ipinaghiganti siya. Gusto talagang gantihan ni Charlie si Jeric, kaya gusto niyang iharap ang The Longevity Scripture sa Dragon Sect. Tumingin si Jeric kay Charlie at nagtanong, Mr. Charlie, iaalok mo ba talaga ang The Longevity Scripture sa Dragon Sect? Mataimtim na tumango si Charlie. Malaki ang naitulong sa akin ni Lord Dragon, at ngayon ay nakikita ko na ang Dragon Sect bilang tahanan ko. Kaya sa tingin ko, pinakamainam na iharap sa iyo ang libro. Ako. Kabanata 512. Bueno, dahil sinabi mo, tatanggapin ko ang The Longevity Scripture sa ngalan ng Dragon Sect, hindi na tumayo si Jeric sa seremonya. Pagkatapos ay bumaling siya kay Spencer at sa tatlo pa at sinabing, Mr. Lloyd, ilalagay ko ang The Longevity Scripture sa may kakayahang kamay ninyong apat at Mr. Charlie. Bukod dito, ang head at vice head lang ng Dragon Sect ang makakapag-practice ng The Longevity Scripture. Walang ibang pinapayagan. Nang marinig ng apat na ulo kasama si Spencer na ibibigay ni Jeric ang libro sa kanila at kay Charlie upang itago, nagliwanag ang kanilang mga mata sa hindi makapaniwala. Ang Longevity Scripture ay isang martial arts manual. Kahit na ang aklat sa harap nila ay naglalaman lamang ng unang volume, maaari nilang linangin ang antas ng master sa pamamagitan nito. Bukod dito, para sa mga first-rate na martialists tulad ni Spencer,
Isa rin itong walang kapantay na libro ng martial arts. Kaya naman, kinuha ni Spencer ang libro ng may pakikipagkamay at nangako. Huwag kang mag-alala, Lord Dragon. Aalagaan naming mabuti ang banal na kasulatan. Tumango si Jeric. Okay. Pagkatapos nito, sinabi ni Jeric sa lahat, bumalik tayo. Oo, Lord Dragon, sagot ni Spencer at ng iba pa. Pagkatapos, naglakad sila papunta sa mga pavilion ng Dragon Sect. Dahil ilang daang yarda lang ang layo ng bundok mula sa Dragon Sect, pinili nilang maglakad pabalik sa halip na lumipad. Sa pagbabalik, hindi naiwasang tanungin ni Charlie si Jeric, Lord Dragon, paano mo nalaman na si Harold ay may the longevity scripture? Iyon din ang ipinagtataka ni Spencer at ng iba pa. Lahat sila ay tumangala kay Jeric. Sagot ni Jeric. Nalaman kong kakaiba ang kinikilos ni Harold at nagpapadala ng carrier na kalapati sa likod ng burol sa mga araw na ito. Kaya naghinala akong nakipag-ugnayan siya ng palihim sa ibang mga sekta, at dati siyang ang pinagkakatiwalaang mayordomo ng Sterling. Ngayong patay na si Sterling, ang tanging nakakaalam kung nasaan ang the longevity scripture ay si Harold. Akala ko tatakas siya sa Dragon Sect kasama ang the longevity scripture sa kalaliman ng gabi. Kaya, pumunta ako sa likod na burol kasama si Mr. Charlie, sinusubukan kong tumaya sa aking kapalaran, at pagkatapos ay sinuwerte ako. Noon lang napagtanto ni na Charlie, Spencer, at ng iba pa na nag-iingat na si Jeric. No wonder naisip niya kung ano ang gagawin ni Harold. Siyempre, hindi nila alam na ang tunay na dahilan ay si Jeric ay may kapangyarihan ng mga mata ng Diyos. Hinahangaan lang ni Charlie si Jeric. Talagang omniscient si Lord Dragon. Tama ang hula mo. Mataray na sagot ni Jeric, you flatter me. Maswerte lang ako. Pagkatapos, sinabi ni Jeric kay Charlie at sa iba pa. Ngayong wala nang banta ang Dragon Sect sa gitnang rehiyon, hindi na ako kailangang manatili. Next, aalis ako dito for a period of time. Dapat mong alaga ang mabuti ang Dragon Sect. Nang marinig nilang aalis na si Jeric, lahat sila ay mukhang nag-aatubili. Nagtanong si Spencer, Lord Dragon, may kailangan ka bang gawin? Bakit hindi namin gawin para sa iyo? Ikaw si Lord Dragon. Kung may kailangan ka, magtanong ka lang. Nag-echo sina Charlie at Troy. Oo, Panginoong Dragon. Ipaubaya mo na lang sa amin. Gayunpaman, ngumiti si Jeric sa kanila. Matagal ko nang hindi nakikita ang manliligaw ko. Makikita mo pa ba siya para sa akin? Natahimik si Spencer at ang iba pa. Hindi nila inaasahan ang sagot na iyon. Siyempre, hindi nila ito magagawa para kay Jeric. Palagi nilang iniisip na matanda na si Jeric kapag narinig nila ang paos niyang boses. Ngayon nang marinig nila ang tungkol sa paglalakbay ni Jeric, naisip nila na marahil ay hindi totoo. Kaya, mayroon lamang isang paliwanag, na ang Panginoong Dragon ay may isang matandang boses. Habang pinag-iisipan ng mga bagay-bagay, mabilis na ikanaway ni Spencer at ng iba pa ang kanilang mga kamay kay Jeric at awkward na sinabi. Hindi. Lord Dragon, mangyaring kalimutan ang sinabi namin. Tumawa si Jeric. Tawa rin ng tawa si Spencer at ang iba pa. Habang nag-uusap ay nakarating na sila sa kanilang destinasyon. Kabanata 513. Kinaumagahan, sa silid kainan ng Carter's Villa sa Oakhaven, Maine. Nag-aalmusal si Claire. Ding dong. Tumunog ang phone niya sa mesa. Kinuha ni Claire ang kanyang telepono at nalaman na ito ay isang mensahe sa WhatsApp mula kay Jeric. Binuksan niya ang WhatsApp na medyo naagrabyado at tiningnan ang mensahe. Pupunta ako sa Oakhaven sa tanghali. Halika sunduin mo ako. Nagningning ang mga mata niya sa tuwa. Bagamat nakaramdam siya ng labis na kagalakan, napabuntong hininga si Claire. Naaalala mo pa bang bumalik ka? Noong nakaraan, si Silas, ang master ng Stargate ay humingi ng treasure map sa kanyang lolo. Pagkatapos noon, hindi na bumalik si Jeric. Kahit na ang banta mula sa Stargate ay inalis na sa ibang pagkakataon, hindi pa rin bumalik si Jeric sa Oakhaven na nagsasabing kailangan niyang dumalo sa ilang negosyo. Masasabing matagal nang hinahangad ni Claire ang pagbabalik ni Jeric.
Sa makatuwid, nang matanggap niya ang mensahe ni Jeric, nakaramdam siya ng pagtataka at sama ng loob. Sagot ni Claire kay Jeric. Sumakay ka ng taxi. Busy ako. Pagkatapos noon, ibinaba ni Claire ang kanyang telepono at ipinagpatuloy ang kanyang almusal. At the same time, sa Foster's Villa. Sa isang panaginip na silid tulugan na may kulay rosas na dingding, natutulog pa rin si Christine. Ding dong. Tumunog ang phone sa bedside table. Bahagyang komandat ang magagandang pilikmata ni Christine sa kanyang pagtulog. Obviously, narinig niya ang notification sound, pero hindi pa siya magising. Ding dong. May dumating pang message. Si Christine buttered her eyelashes again. Gayunpaman, hindi pa rin siya nagigising. Tapos, may dumating pang isa. Nanlaki ang mata ni Christine na inaantok. Sino ba ito? Sunod-sunod na mensahe. Ibobomba ba nila ako ng messages? Nakaramdam ng inis si Christine na nagising siya mula sa kanyang matamis na panaginip. 3 mensahe mula kay Jeric. Kinuha niya ang phone sa table at in-unlock ang screen. May 3. Sila ay eksaktong pareho. Nandyan ka ba, Christine? Ay, ikaw. Ayan, Christine. Ang walang kabuluhang mga salitang iyon ang gumising sa kanya. Galit na galit si Christine. Tila nawala si Jeric mula nang sumayaw siya sa Westlands Manor ilang buwan na ang nakakaraan. Siya ay hindi kailanman dumating upang makita siya. Sa nakalipas na ilang buwan, nakipag-usap siya kay Jeric sa pamamagitan ng WhatsApp at mga tawag. Paulit-ulit na sinasabi ni Jeric na bibisitahin siya nito. Gayunpaman, hindi kailanman nagkaroon ng pagkakataon si Christine na makitang tinupad ni Jeric ang kanyang pangako. May sama ng loob si Christine kay Jeric. Akala niya hindi niya gagawin. Hindi mahulog kay Guy. Para kay Jeric. Gayunpaman, pagkatapos ng sayaw sa Manor, natagpuan niya ang kanyang sarili na nahulog sa pag-ibig. Hindi niya lang maamin. Pagtingin sa telepono, nagpout si Christine at bumulong sa sarili. Ang bastos na si Jeric ay dapat sumayaw sa ibang mga babae. Ang tagal niyang hindi pumunta sa akin. Sa ganoong pag-iisip, mabilis na nag-type si Christine. Hindi. Agad na sumagot si Jeric. Kaya wala si Christine. Mukhang kailangan kong sumakay ng taxi sa Oakhaven Airport. Nag-isip sandali si Christine at sumagot. Hindi ba girlfriend mo ang pinsan ko? Bakit hindi mo siya hiniling na sunduin ka? Ding dong. Pagkaraan ng ilang sandali, nagtanong si Jeric, hindi ba ikaw ang aking kasintahan? Hindi, itinanggi ito ni Christine. Buntong hininga, kaya parang hindi. Walang may gusto sa akin. Magtataksi ako. Sagot ni Jeric. You deserve it, cause you've been flirting with women out there all the time. Pagkasabi nun ay ibinaba ni Christine ang phone niya. I swear. Hindi kayang hawakan ng ibang babae ang iyong kagandahan sa aking paningin. Sagot ni Jeric. Agad na sumikat si Christine mula tenga hanggang tenga. Gleam. Ngunit tulad ng lahat ng iba pang mga kababaihan, si Christine ay mahilig sa matamis na usapan mula sa kanyang kasintahan. Lalo na nung tinawag niya itong pretty. Sabi nga, kahit masaya siya sa loob, hindi na siya sumagot kay Jeric. Nais niyang bigyan ng malamig na balikat si Jeric para sa kanyang walang katotohanang mahabang pagkawala. Bagamat maaari niyang huwag pansinin si Jeric ng ilang sandali, kailangan niyang kunin ito. Tiningnan niya ang oras at nakita niyang pasado 9:00 na. Mayroong higit sa 2 oras sa eta ni Jeric. Hindi na siya makatulog. Kailangan niyang magbihis. Pumasok si Christine sa banyo at naghilamos. At the same time, sa mansyon ng mga Carters. Bumalik na rin si Claire sa kwarto niya. Umupo siya sa harap ng dressing table at nagsimulang pumili ng lipstick, damit, at bag. Kabanata 513. Ilang buwan na niyang hindi nakita si Jeric kaya kailangan niyang makilala ito sa pinakamabuting kalagayan niya. Sa tanghali, isang pulang Ferrari at isang puting Porsche ang huminto sa harap ng waiting room, ayon sa pagkakabanggit. Matapos ay parada ang mga sasakyan. Bumaba si Claire sa pulang Ferrari at lumabas si Christine mula sa puting Porsche. Clarel, Christinel. Nagkatinginan silang dalawa na nagtataka. Tumingin si Claire kay Christine at nagtanong, bakit ka nandito?
Nag-isip sandali si Christine at nagpaliwanag. Nandito ako para kunin ang isang tao. Nakangiting tanong ni Claire, lalaki ba o babae? Hindi ito maitago ni Christine, kaya kailangan niyang sumagot ng tapat, Amon. Nakangiting tumingin si Claire kay Christine at tinukso ito. Well, Christine, bakit hindi mo sinabi sa akin na may boyfriend ka na? Namula si Christine at mabilis na iniba ang topic. Claire, dumating ka ba para kunin ang isang kasangkapan sino? Jeric. Iniisip ni Jeric, medyo nakaramdam pa rin ng sama ng loob si Claire sa matagal niyang pagkawala. Kaya sinabi niya kay Christine. Hindi. Nandito ako para sunduin ang isang kaibigan. Nang marinig iyon, nakahinga ng maluwag si Christine. Sa kabutihang palad, hindi ito si Jeric. Tila sinabi lang sa kanya ni Jeric ang tungkol sa kanyang pagbabalik. Napagtanto ni Christine kung gaano siya kahalaga kay Jeric, na nagpaligaya sa kanya ng lihim. Pagkatapos, sinabi ni Christine kay Claire. Well, makikipagkita ako sa F ko. Kaibigan. Tiningnan ni Claire ang phone niya at sumagot. Oo, pupunta rin ako. Pagkatapos, naglakad silang dalawa sa waiting hall. Gayunpaman, makalipas ang 5 minuto, dumating sila sa labasan ng parehong daanan. Nilingon ni Claire si Christine. Lumalabas din ba ang boyfriend mo sa labasan na ito? Tumango si Christine. Oo. Kaibigan mo rin. Tumango si Claire. Medyo hindi mapalagay ang pakiramdam nilang dalawa. Naisip ni Claire sa kanyang sarili, kanina ko lang dinala si Christine at sinabing naghihintay ako ng kaibigan. Magagalit ba siya kapag nalaman niya? At the same time, halo-halong nararamdaman si Christine. Kung alam ng pinsan ko na hinihintay ko si Jeric, magagalit ba siya? Christine, Claire, nandito ka na. Habang nagkakagulo sina Claire at Christine sa kanilang mga kasinungalingan, isang pamilyar na boses ang umalangaw-ngaw. Agad silang napatingin sa direksyon ng boses at nakita si Jeric na naglalakad palabas na nakasuot ng sunglasses at may gulong malita. Jeric. Agad naman siyang kinawian ng dalawang dalaga. Pagkatapos niyang maglakad papunta sa kanila, halos magkasabay nilang hinablot ang malita niya at sabay na sabi. Hayaan mo akong tulungan ka sa iyong bag. Pagkatapos nun, nagkatinginan sila. Napagtanto nilang dalawa noon na iisang tao ang sinusundo nila. Claire, si Jeric ba ang taong pupuntahan mo para sunduin? Ikaw ba? Dito para kunin. Hanggang Jeric, Christine. Halos sabay na tanong nila sa isa't isa. I'm so happy, nakangiting sabi ni Jeric na parang hindi napansin ang pagtataka nila. Haha, hindi ko akalain na dalawa kayong susando sa akin. Sobrang saya ko. Nang marinig iyon, agad na ibinalik ni na Claire at Christine ang malita sa kanya. Nag-sports ang dalawang babae, tumalikod, at umalis. Pinagmasdan niya ang dalawang babae na biglang nagbago ng ugali at malamig na umalis. Hinablot na lang niya ang malita niya with a helpless expression. Sumagot silang dalawa, hindi daw sila sasama. Pero sa huli, dumating silang dalawa. Gayunpaman, hindi nag-alala si Jeric. Pareho niyang mahal sina Claire at Christine. Hindi niya iiwan ang alinman sa kanila. Siyempre, pagbalik niya, kailangan niyang i-comfort sila ng maayos. Bukod dito, maaga o huli, kailangan niyang asikasuhin ang bagay na iyon. Nagpasya siyang maging tapat sa kanilang dalawa. Sa pag-iisip na iyon, hinailan niya ang kanyang malita palabas ng gusali. Sa labas, nakita niya sina Claire at Christine na parehong dumaan sa kanya nang walang tigil. Nakita niyang galit na galit ang mga ito. Kinailangan niyang pumara ng taxi papunta sa kanyang villa sa Palazzo. Bago bumalik, tinawagan niya ang kanyang mga magulang at kapatid na si Everly. Natural lang na masaya silang makita ang isa't isa pagkatapos ng ilang buwan. Pagkatapos, sabay na nagtanghal-iyan ang pamilya. Tinanong siya ng ama ni Jeric na si Harlan kung kumusta siya sa Oakhaven nitong mga nakaraang buwan. Siyempre, hindi sinabi ni Jeric sa kanya na siya ang nagtatag ng Dragon Sect at kinokontrol ang lahat ng puwersa sa Oakhaven at sa gitnang rehiyon. Sinabi lang niya sa kanyang ama na pinaplano niya ang pagpapaunlad ng Evermore Diner sa Oakhaven at sa gitnang rehiyon. Kabanata 514
Natural na hindi nag-alinlangan si Harlan at tinanong si Jeric kung nakaisip siya ng magandang plano. Sinabi ni Jeric na palalawikan niya ang negosyo sa mga lugar na iyon. Talagang bahagi iyon ng kanyang plano. Kinuha na ng Evermore Group ang merkado sa Vane at naging sikat na brand. Susunod, dapat niyang patakbuhin ang negosyo sa ibang mga lugar tulad ng Oak Haven at sa gitnang rehiyon. Bukod dito, nagkaroon siya ng tulong ng Dragon Sect at ng Field Group sa Oak Haven, at isa rin siyang shareholder ng Goldstone Group ng The Vizes. Ito ay isang piraso ng cake para sa kanya upang magpatakbo ng isang sangay sa Oak Haven. Pagkatapos ng tanghalian, bumalik siya sa kanyang kwarto para magpahinga. Gayunpaman, sa oras na iyon, kumatok si Everly sa pintuan ng kanyang kwarto. Lumingon si Jeric sa kanyang kapatid na babae para itanong, "Everly, may mali ba?" Nakangiting tumingin si Everly sa kanyang kapatid at nagtanong, "Jeric, ginawa. May ginagawa kang mali." Kumunat ang noo ni Jeric at nalilitong tumingin sa kapatid. "Binibini, ano ang ibig mong sabihin?" "Nag-message lang si Claire na huwag mo siyang hanapin at ayaw kanyang makita," nakangiting sabi ni Everly. "Jeric, sinaktan mo ba siya?" Agad namang itinanggi ni Seymour ang akusasyon. "Siyempre hindi. Paano nagawa ng kapatid mo yun? Pero dahil ayaw niya akong makita. Road better not go to see her now, baka paalisin niya ako." Gayunpaman, tumingin si Everly sa kanyang kapatid, iwinagayway ang kanyang hintuturo sa kanang kamay, at nagpatuloy, "Hindi, hindi, hindi. Jeric, nagkakamali ka. Hindi mo alam. Mga babae. Most of the time, kapag sinabi ng isang babae na ayaw kanyang makita, gusto niya talaga." Inabot ni Jeric para kurutin ang pisngi ni Everly. "Bata ka lang. How dare you teach me about relationships? Well, ilang oras na akong lumilipad. Pagod na ako. Magpapahinga na ako, anak. Ngayon umalis ka na." Hinayla siya ni Jeric palabas ng kwarto. Pagkasara ng pinto ay naririnig pa rin niya ang pag-aatubiling sumigaw ito. "Jeric, 18 na ako. Hindi na ako bata." Then she added, "Remember, totoo yung sinabi ko. Gusto kang makita ni Claire." Sa loob ng silid, hindi mapigilan ni Jeric ang mapangiti. Yung batang babae. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang telepono at nagpadala ng mensahe kay Claire, "I'll see you in the afternoon to talk about some business." Walang sagot mula kay Claire. Hindi ito pinansin ni Jeric. Ibinaba niya ang kanyang telepono, humiga sa kutsan, at nagpahinga ng mabuti. Samantala, dalawang mamahaling sasakyan ang nakaparada sa isang burol sa Oak Haven. Ang isa ay isang pulang Ferrari at ang isa ay isang puting Porsche. Si Claire at Christine ay nakatayo sa harap ng kanilang mga sasakyan, ayon sa pagkakasunod-sunod sa tuktok ng bundok. Ang kanilang mahaba at umaagos na mga kondado ay lumipad sa simoy ng hangin. Habang nakatingin sa abalang lungsod, unang nagsalita si Claire. "Christine, gusto mo rin si Jeric?" Tiningnan ni Christine ang kanyang pinsan na may determinasyon sa kanyang mga mata. Tumango siya at sinabing, "Oo, gusto ko siya." Biglang lumingon si Claire kay Christine at nagprotesta. "Pero di ba sabi mo nagpapanggap lang kayo ni Jeric na mag-asawa?" Kabanata 515. Paliwanag ni Christine, "Noon, hindi ko alam na 9 love na ako sa kanya. Pero hindi nagtagal, nalaman ko na kapag wala siya sa harap ko, pakiramdam ko wala akong laman, parang may parte sa akin na nawawala. Hanggang sa dance party ng Westons, nakasayaw ko siya. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman kong kumirot ang puso ko, at alam kong in love na talaga ako kasama niya." Sa pagsasalita niyan, sumulyap si Christine kay Claire at nagtanong, "Claire, hindi mo ba hiniling kay Jeric na gumanap bilang iyong kasintahan para putulin ang pakikipag-ugnayan sa mga Palmer? Ngayon naging maayos ang plano. So, oras na ibalik mo siya sa akin." Sa aking ika-20 na kaarawan, inihayag ng aking ama sa harap ng maraming mayayamang pamilya na si Jeric ang aking kasintahan. Hindi alam ni Claire ang isasagot. Sa katunayan, si Jeric ay talagang kasintahan ni Christine sa simula, kahit na ang lahat ay isang gawa. Ngunit si Jeric ay nagpanggap din na manliligaw ni Claire noon.
Ngunit muli, first come, first served. Si Jeric ay kabilang kay Christine. Nang sa una, matagal na tinitigan ni Claire si Christine bago sinabing, nagpapanggap kami ni Jeric. Ngunit dapat mong malaman na tayo ay naging isang tunay na mag-asawa. Ipinagtanggol ni Christine ang sarili. Sinabi rin ni Seymour na gusto niya ako at hindi ko ma-terminate ang kontrata sa kanya nang walang pahintulot niya. Pagkatapos noon, tumahimik ang dalawang babae. Gulong-gulo ang isip nila. Hindi nila nakayanang makipaghiwalay kay Jeric. Kahit alam nilang pareho silang may gusto, wala silang balak na iwan siya. Siya ay napakabuti para sa kanila upang iwanan. Tumingin si Claire kay Christine at sinabing, magpinsan kami, Christine. Pwede bang hindi tayo magkalaban dahil lang kay Jeric? Bumalik ang tingin ni Christine kay Claire. Palibhasa'y magpinsan, palagi silang magkasundo. Ayaw talaga nilang magkaaway dahil sa isang lalaki. Tumango si Christine kay Claire at sinabing, well, Claire, hindi kita tatalikuran. Pagkatapos, nagpatuloy siya, kung pipiliin ka ni Jeric sa huli, hihinto ako. Nang sabihin ni Christine na, quit, naramdaman niyang kumirot ang kanyang puso. Siyempre, hindi siya nagwa. Gustong umalis maliban na lang kung talagang sumuko na si Jeric sa kanya. Pumayag naman si Claire. Okay, magkita tayo ngayon kay Jeric at humingi ng sagot sa kanya. Kung pipiliin ka niya, aalis ako bilang mabuti. Kung ako ang pipiliin niya, mapabayaan lang kita, Christine. Ako rin. Pilit nang umiti si Christine. Pagdating ng panahon, hindi na tayo makakalaban sa isa't isa. Tumango si Claire kay Christine at sinabing, okay. Pagkatapos noon ay wala nang nagsalita muli sa kanilang dalawa. Ramdam ang simoy ng bundok, marami silang mga bagay na tumatakbo sa kanilang isipan. Nadama nilang lahat na hindi sila mabubuhay kung wala si Jeric. Pareho nilang mahal si Jeric. Ito ay mahirap na. Mahirap siyang isuko. Isa pa, ayaw nilang masaktan ng isa't isa dahil sa kanya. Gayunpaman, kahit sino pa ang piliin ni Jeric, isa sa kanila ang masasaktan. Kaya naramdaman nilang magkasalungat ang dalawa. Hindi nila inaasahan na haharapin nila ang ganoong kahirap na sitwasyon sa kanilang buhay. Sumandal ang dalawa sa kanilang mga sasakyan at ninanamnam ang simoy ng hangin sa tuktok ng bundok ng mahigit 1 oras. Pagkatapos, sinabi ni Claire kay Christine, Christine, balik tayo. Tumango si Christine sa kanya. Okay. Sumakay ang dalawa sa kani-kanilang sasakyan at umalis sa tuktok ng bundok. Sa villa, nang magising si Jeric, pasado 3:00 na ng hapon. Naalala niyang tinext niya si Claire para pag-usapan ang tungkol sa negosyo sa hapon. Kaya, bumaba si Jeric. Sa sofa sa sala, umiinom ng bubble tea si Everly at naglalaro sa kanyang mobile. Telepono. Nang makitang bumaba si Jeric at tila lalabas, mabilis niyang pinigilan si Jeric. Jeric, saan ka pupunta? Halos sumagot. Kakausapin ko si Claire. Kabanata 516. Pilyong ngumiti si Everly at sinabing, sa wakas ay nakinig ka na sa akin. Makikita mo si Claire, kaya kailangan mo siyang suyuan ng maayos. Walang imik si Jeric sa loob. Ang babaeng ito ay kumikilos na muli sa isang relasyon. Walang magawang kinurot ni Jeric ang kanyang tseke at sinabing, isipin mo ang sarili mong negosyo. With that, naglakad si Jeric sa amin. Ungol ni Everly sa likod. Nag-aalala lang ako sa'yo. Paano mo masasabing umatras ako? Ngumiti si Jeric ngunit hindi sumagot kay Everly. Nang maglakad siya papunta sa courtyard ng villa, nabangga ni Jeric si Gerald. Tumingin si Gerald kay Jeric at nagtanong, Jeric, lumabas ako ng tanghali at narinig ko kay Mr. Powell na nakabalik ka na. Bakit hindi mo sinabi sa akin para sunduin kita? Tinapik ni Jeric ang balikat ni Gerald at sinabing, huwag mong banggitin ang pagsundo sa akin. Ako ay nasa isang dilema tiyak dahil doon. Naging curious si Gerald. Anong nangyari? Sabi lang ni Jeric, lalabas ako. Pasakayin mo ako. Sasabihin ko sa iyo ang nangyari sa daan, okay? Tumango si Gerald. Okay, let's go. Pagkatapos, sumakay silang dalawa sa Mercedes na nakaparada sa looban.
Umalis na si Gerald. Jeric, saan tayo pupunta? Tinanong ni Gerald ang kanilang destinasyon. Punong tanggapan ng Evermore, sagot ni Jeric. Tumango si Gerald. Okay. Isang sobrang nag-aalala. Habang nasa daan, sinagot ni Gerald ang tanong. So, nabanggit mo kanina ang pagpipick up. Kung anong nangyari kaya kaganyan? Sinabi ni Jeric kay Gerald kung paano siya nag-text sa dalawang babae ngunit tinanggihan. Gayunpaman, nang makababa siya sa eroplano at lumabas sa daanan, nakita niyang sinundo siya ng dalawa. After hearing that, nakaramdam ng inggit si Gerald. Sa pagkakaalam niya, si Claire, Christine, Lillian, at Luna lahat. Nagustuhan ng lahat si Jeric. Bukod dito, naniniwala siya na tiyak na higit sa 4 na babae ang nahulog kay Jeric. Anong panalo sa buhay? Naisip tuloy ni Gerald na single pa rin siya at medyo nalungkot. Tumingin si Gerald kay Jeric at tinanong, ang dami mong girlfriend. Hindi ka ba natatakot na ipaglaban kanila? Naniniwala si Gerald na malalaman din ng mga babaeng iyon ang isa't isa. Ang pag-asam ng kanilang pagpapakita ng magkasama ay natakot sa kanya. Sabi ni Jeric. Hanggat pantay ang pakikitungo ko sa kanila, naniniwala akong magkakasundo sila. Nagdududa si Gerald. Maaaring magawa ito ng isa o dalawang babae. Ngunit higit pa riyan. Ang digmaan sa pagitan ng mga kababaihan ay hindi kailanman titigil. Kaya naman, maaari na lamang niyang hilingin si Jeric. Sana talaga ay makakasundo mo lahat ng babae mo. Jeric Uniled, salamat. Kabanata 517. Then, he glanced at Gerald and said, sa susunod na makakita ako ng magandang babae, ipapakilala ko siya sa iyo. Nagningning ang mga mata ni Gerald. Talaga, alalahanin mo ang iyong pangako. Huwag mong sirain. Pumayag naman si Jeric. Ayoko. Nasa cloud 9 si Gerald. Hindi nagtagal, dumating ang kotse sa harap ng 100 palapag na gusali sa Financial Arca sa downtown. Pagka-park ni Gerald ng sasakyan ay lumabas na sila. Tumangala si Jeric sa gusaling nasa harapan niya. Ang gusaling iyon ay walang iba kundi ang punong tanggapan ng Evermore Group. Ang opisina ng Evermore Group ay dating nasa Commercial Plaza ng Carter's. Gayunpaman, mula nang pinalawak ng Evermore Group ang negosyo nito at naging isang higanteng pagkain sa Vine, lumipat ito sa bagong gusaling iyon. Pagkatapos ay naglakad sina Jeric at Gerald sa headquarters. Hindi nagtagal, sa pangunguna ng mga tauhan, dumating ang dalawa sa pinakamataas na palapag. Hiniling ni Jeric kay Gerald na maghintay sa reception room sa labas ng opisina ng presidente at saka pumasok sa opisina ni Claire. Sa harap ng malaking mesa ay nakaupo ang glamorous na presidente, si Claire. Nakasuot siya ng suit at ang mahaba niyang buhok ay humaba sa kanyang balikat. Pumasok si Jeric, ngunit hindi tumangala si Claire. Nagbabasa pa rin siya ng mga dokumento. Umupo si Jeric sa isang upuan sa kanyang mesa, tumingin kay Claire, at nagtanong, ano ang mali? Galit ka pa rin ba sa akin? Ibinaon pa rin ni Claire ang sarili sa mga dokumento at nagtanong, ano ang gusto mo? Nagpatuloy si Jeric, gusto kong makipag-usap sa iyo tungkol sa susunod na hakbang ng Evermore E-Group sa Oak Haven at gitnang rehiyon. Sa wakas ay tumangala si Claire. Palawakin mo ba ang negosyo doon? Tumango si Jeric. Nananatili ako roon ng napakatagal sa oras na ito upang gumawa ng ilang pananaliksik sa larangan at makahanap ng maraming potensyal na kasosyo. Naabot na natin ang rurok ng vein market, kaya dapat nating palawakin ang ating negosyo para umunlad ang Evermore Group. Tanong ni Claire na kumikinang ang mga mata. Nakahanap ka na ba ng mga potensyal na partner? Tumango si Jeric. Oo, nagawa ko na yun para sa iyo. Hinihintay ko lang na umunlad ang negosyo mo. Kabanata 518. Sinabi ni Jeric. Sinabi kay Claire ang tungkol sa mga kasosyo na natagpuan niya sa Oak Haven. Kasama nila ang Field Group, ang Davis Group, parehong kabilang sa nangungunang 10 conglomerates sa Vista Verde, Victor at Vista Verde, Victor ang pinuno ng Oak Haven Dragon Sect. Kasabay nito, sa gitnang rehiyon, naroon si Spencer ang pinuno ng Central Dragon Sect,
at ilang mga conglomerates sa ilalim ng kontrol ng Dragon Sect. Nang marinig iyon, parang nasa panaginip si Claire. Jerick, paano mo nalaman ang napakaraming big shots? Hindi naiwasang tanungin ni Claire si Jerick. Napangiti si Jerick at sinabing, bakit hindi ko ba alam kung sino ako? Magagawa kong makipag-ugnayan sa mga conglomerates at sekta. Hindi naman nag-alinlangan si Claire. Ang Jerick na kilala niya ay hindi tumigil sa paghanga sa kanya. Nagawa pa niyang paikutan ang mga lamesa. Nitong mga nakaraang buwan, nakakuha siya ng suporta mula sa mga conglomerates at sekta. Kung tungkol kay Claire, tila may kabuluhan ang lahat. Noong una, medyo nagalit siya sa pagkagusto ni Jerick sa kanya at kay Christine. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jerick na nagbabayad siya ng paraan para sa Evermore Group sa Oakhaven at gitnang rehiyon. Ang galit niya kay Jerick ay agad na nawala. Mahusay. Sa ganoong paraan, malapit nang bumuo ang Evermore Group sa Oakhaven at gitnang rehiyon. Nakaramdam ng saya si Claire. Ginawa ni Claire ang kanyang layunin na palawakin ang Evermore Group sa mas maraming lugar sa Eldoria hanggang sa kalaunan ay naging isa ito sa mga nangungunang higanteng pagkain sa bansa. Sinabi ni Jerick, sa susunod, tatawagan ko si Victor, ang pinuno ng Oakhaven Dragon Sect, at si Graham, ang field group head sa Vista Verde upang suportahan ang aming negosyo sa Oakhaven. Tumango si Claire. Okay. Pagkatapos, sinabi niya kay Jerick, pagkatapos ng Oakhaven, magtutuon ako ng pansin sa gitnang rehiyon. Gayunpaman, tinanggihan ni Jerick ang plano. Hindi na kailangan. Maaari naming ipagpatuloy ito sa Oakhaven at sa gitnang rehiyon sa tulong na nakita ko para sa iyo. Kung magiging maayos ang lahat, magagawa ng Evermore Group na sakupin ang merkado sa dalawang rehiyong ito sa loob ng 2 buwan nang hindi hihigit sa 2 buwan. Nanlamig si Claire sa loob. 2 buwan. Para sa Evermore Group na maitatag sa Oakhaven at gitnang rehiyon. Hindi ba masyadong mabilis iyon? Mayroong 3 estado sa Oakhaven at 4 sa gitnang rehiyon. Iyon ay isang malaking merkado. Kabanata 519. Maaari bang kunin ito ng Evermore Group sa loob ng 2 buwan? Hindi makapaniwala si Claire. Gayunpaman, bago ang pagtatatag ng Evermore Group, sinabi ni Jerick na sasakupan nito ang merkado sa Oakhaven sa loob ng 1 buwan. Bilang resulta, talagang ginawa ni Jerick ang Evermore Group na nangungunang tatak sa merkado ng pagkain sa Oakhaven sa 1 buwan. Kaya naman, hindi madol ni Claire ang mga salita ni Jerick. Jerick, aalis ako papuntang Vista Verde pagkatapos ibigay ang ko. Kasalukuyang mga gawain sa mga bise-presidente. Tumango si Jerick. Oo, ang Evermore Group ay tiyak na magtatagumpay sa Oakhaven at sa gitnang rehiyon. Nagpatuloy sila sa pag-uusap tungkol sa ilang partikular na detalye. Pagkatapos ng 1 oras na pakikipag-usap at pakikinig sa plano ni Jerick, mas nakaramdam ng tiwala si Claire. Pagkatapos, tumayo si Claire mula sa leather na upuan, tumingin kay Jerick, at sinabing, Jerick, tatawagan ko si Christine. Tanong ni Jerick. Tawagan mo si Christine. Tumango si Claire. Nung tanghali ay nagkasundo kaming magkita-kita. At may importante kaming sasabihin sa iyo. Ano ito? Na-curious si Jerick. Gayunpaman, pinigilan siya ni Claire na hulaan. Hindi ko masabi sa iyo ngayon. Hintayin natin dumating si Christine. Pagkatapos noon, kinuha ni Claire ang kanyang cellphone at nag-dial ng numero. Christine, halika sa opisina ko. Nandito si Jerick. Pagkatapos, ibinaba ni Claire ang tawag. Hindi napigilan ni Jerick na magtanong, nasa gusali si Christine sa buong oras. Pupunta ka sa akin sa hapon, kaya sinabi ko sa kanya na maghintay sa sahig sa ibaba natin. Tumango si Claire sa kanya at sinabing, nakilala kita. Iyon ay tama. Nagpadala si Jerick ng mensahe kay Claire. Sa tanghali na nagsasabing pupunta siya upang makipag-usap sa kanya tungkol sa negosyo. Kaya naman, hiniling ni Claire kay Christine na maghintay sa gusali ng kanyang opisina. Hindi maiwasang magtaka ni Jerick sa loob. Anong mahahalagang bagay ang maaaring mayroon? Gayunpaman, hindi iyon naging problema para sa kanya.
Habang humihina ang kanyang mga mag-aaral, na-activate niya ang kanyang God's Eye. Ilang sandali pa, nalaman ni Jeric ang lahat. Kabanata 520. Hindi niya alam na sobrang naghihirap ang dalawang babae dahil sa kanya. Medyo nagilty siya at nagpasya na dahil mahal na mahal siya ng mga ito, hindi niya dapat pabayaan ang mga ito. Sa sandaling iyon, umalangaw-ngaw ang boses ni Gerald sa labas. Miss Christine, anong ginagawa mo dito? Tapos boses ni Christine. Gerald, nandito ka pala. Si Jeric ay tagaloob. Hindi, wala si Jeric dito. Nasa bahay siya. Kung gusto mo siyang makita, ihahatid na kita, mabilis na dagdag ni Gerald. Alam ni Jeric na pinagtatakpan siya ni Gerald. Tumawid si Jeric sa silid, binuksan ang pinto, at sinabi kay Gerald na pinipigilan si Christine. Papasukin mo siya. Natigilan si Gerald. Gusto na niyang tumigil. Top Christine dahil natatakot siyang makita ni Christine si Jeric sa opisina ni Claire. Tapos, malamang sila. Makukuha mo ako. Sa pakikipaglaban para kay Jeric. Gayunpaman, hindi niya inaasahang bubuksan ni Jeric ang pinto ng mag-isa at anyayahan pa si Christine. Pagkatapos, imposibleng tumigil siya. Christine na naman. Kaya kailangan niyang gumawa ng paraan para sa kanya. Pumasok si Christine sa opisina. Pagkatapos niyang pumasok, isinara ni Jeric ang pinto. Pagtingin sa nakasarang pinto, nakaramdam ng matinding pagkabalisa si Gerald. Tila hindi maiiwasan ang away ng dalawang babae. Umupo sina Jeric, Christine, at Claire sa sofa. Bagamat sinubukan ng dalawang babae ang kanilang makakaya na manatiling kalmado, ramdam ni Jeric ang kanilang mabigat na puso. Malinaw, pareho silang nag-aalala na si Jeric ang pipiliin ng isa. Mahuhulog sila sa paghihirap. Gayunpaman, nagpanggap si Jeric na hindi alam. Tumingin siya sa kanila at kusa siyang nagtanong, "Di ba sabi mo may importante?" Ano ang? Tumanggo naman sina Christine at Cheer. Napatitig si Claire kay Jeric. Pareho kayong gusto ni Christine. At hindi kami handang sumuko. Ikaw muna. Kaya, nais naming hilingin sa iyo na gumawa ng isang pagpipilian. Choose one of us to become your girlfriend, Jeric asked. Ito ba ang mahalagang bagay na gusto mong sabihin sa akin? Sagot ni Christine, oo, ito talaga ang gusto nating pag-usapan. So sino sa amin ang pipiliin mo? Aber. Iyon, pinigan ni Christine ang kanyang mga labi at sinulyapan si Jeric na kinakabahan. Parehong oras, Claire mukhang isang linly flustered masyado.